Itinuro naman ni Li Feng ang kanyang daliri sa kanya at sumigaw na nagtatanong kung ano ang sinasabi niya. Tinanong naman ni Lin Yuan ng mahinahon kung hindi ba siya nakakaintindi ng wika ng tao. Lumapit naman si Wu Mo at sinabing napakatapang ng pinakamahina na isang beast soul, at tinakat si Lin Yuan na madali lang niya mapapatay ito dahil sa isa lang siyang butiki at wag siyang maging mayabang. Habang si Lin Yuan naman ay tahimik lang na tumingin sa kanya na may pagbabantang tingin, at patuloy niyang sinabi na ang basura ay dapat manatili sa basurahan, at nakakahiya na mayroong isang mahinang beast soul na tulad niya sa kanilang paaralan at kung siya raw ang nasa kanyang kalagayan ay baka nagpakamatay na siya. Sumagot naman si Lin Yuan na sa kasamaang palad ay plano niyang umalis ng comfortable, habang si Wu Mo ay nagbabanta habang nakasandal sa kanyang mesa na babaguhin niya ang isip ni Lin Yuan. Sumagot naman si Lin Yuan na subukan niya, habang ngumiti lang siya sa pinagsasabi ni Wu Mo. Sa sandaling iyon ay pumasok ang guro at hiniling sa mga mag-aaral na umupo sa kanilang mga upuan. Ito ay ang guro ng klase na nagngangalang Zhang Yu. Nakita siya ni Wu Mo at sinabi sa kanya na siya ay maswerte ngayon, ngunit hindi siya magiging maswerte araw-araw. Si Xiao Heilong ay lumipad kay Lin Yuan at malakas na sinabi na ang taong ito ay napakayabang, ngunit siya ay nananatiling napakakalmado. Sumagot si Lin Yuan na si Wu Mo ay S-rank beast soul, at natural para sa kanya na maging mayabang, ngunit pagdating ng panahon ay matatalo siya. Naisip naman ni Xiao Heilong at sinabi na gamit ang pinakamahirap na salita sa isang pinaka-relax na tono, tila ang kanyang master ay isa ng kamanghamanghang tao. Sinabi naman ng kanilang guro na si Zhang Yu na ipapamahagi niya ngayon ang mga resources ng cultivation ng paaralan sa kanila, na tinatawag na beast soul crystals. Ang mga lalaki ay nakinig ng mabuti sa guro, habang si Lin Yuan ay nagtataka kung ano yon. Sumagot si Xiao Heilong na ang beast soul crystals ay ang dugo at flesh na binago, mula sa isang halimaw pagkatapos ng kamatayan, na kadalasang nahahati sa mataas, medium, mababa at pinakamasamang hanay, na naglalaman ng napakalaking enerhiya na angkop para sa pagsipsip ng mga kaluluwa ng hayop. At maaari din nilang makabuluhang pahusayin ang mga nasa mundo ng mga masters tulad ng mga beast soul crystals, at katumbas ng totoong pera. At kung mas mataas ang ranggo ng kristal mas mataas ang presyo, at kahit na mababang ranggo ng mga kristal ay nagkakahalaga ng $1,000. Napasabi naman si Lin Yuan na mukhang maganda iyon. Malakas naman na inihayag ni Zhang Yu na ang paaralan ay ipinamahagi ang beast soul crystals, ayon sa ranggo ng kanilang nagising na beast souls, at ginawa ito upang ipakita kung gaano kalupit ang mundo sa beast soul masters, kung saan ang lahat ay nakabatay lamang sa lakas. Ang mas malakas sa itaas at ang mahihina ay inaalis at ang survival of the fittest ay ang pinakamataas na hustisya sa mundo ng beast soul masters. Tinawag naman ni Zhang Yu si Wu Muzuan na nakagising ng beast soul na S-rank skeleton king ay makakatanggap ng 10 high-rank beast soul crystals. Tumayo naman si Wu Muzuan at sinabing siya ang master ng isa sa 2 S-rank beast sa school, at ang isa naman ay si Sumo. Ngunit bago sila may isang high school student na nagising ang kaluluwa ng isang S-rank Golden Sun Crow Beast. At ngayon siya ang pinakamalakas na Lord ng 9 stars, at tiyak na magiging kasing lakas siya ni Wu Muzuan. Nilapitan naman ni Zhang Yu si Wu Muzuan at sinabing kahit na siya ay mataas ngayon, hindi siya dapat siya mag-relax sa kanyang talento kung siya ay unti-unting umunlad maari siyang maging Beast Soul Master. Sumagot naman si Wu Muzuan habang nagpapasalamat sa kanya at tiniyak sa kanya na hindi niya ito bibiguin. Pagkatapos ay bumaling siya kay Jiang Li na ang nagising na kaluluwa ay isang A-rank giant stone beetle at ginawaran siya ng 5 medium-rank beast soul crystals. At si Li Feng na may B-rank na hurricane wolf soul ay nakatanggap ng 5 mababang ranggo na beast soul crystals. Si Lin Yuan na may E-rank lizard beast soul ay nakatanggap ng 5 sa pinakamasamang ranggo na beast soul crystals. Nagpasya si Wu Muzuan na magtanong ng malakas kung sa isang E-rank beast soul, sinadya ni Lin Yuan na basagin ang record ng paaralan gamit ang isang walang kwentang beast soul, at hindi niya naiisip na magiging master si Lin Yuan, at mas mabuti pang maging isang ordinaryong manggagawa na lang siya, at iligtas ang kanyang sarili sa kahihiyan. Sambit ni Wu Muzuan habang sabay-sabay siyang pinagtatawanan ng tatlo. Lumapit naman si Lin Yuan sa guro at nagpasalamat sa mga kristal na natanggap niya, habang ang kanyang guro ay humiling sa kanya na magsumikap. Nakangiting tanong muli ni Wu Muzuan kung ang pinakamasamang ranggo na beast soul crystal ay nagkakahalaga ng $1,000, maaari ba siyang bumili ng bag na may radiation sa loob?
at hindi ito angkop para sa cultivation ng isang beast soul, nagsimula siyang sumigaw na ayaw niya ng ganoong basura kahit na ito pa ay ibinigay. Sa sandaling ito, ibinulong ni Xiao Heilong kay Lin Yuan sa kanyang tainga na ang mas mababang mga beast soul crystals ay nabuo kapag ang mga halimaw ay nawasak ng mga sandatang nuclear, at ang kanilang laman at dugo ay nahawahan ng nuclear radiation pagkatapos ng kamatayan, ngunit naglalaman ang mga ito ng isang malaking halaga ng enerhiya, na nakakain ng kakayahan at maaaring sipsipin ito, at ito ay isang magandang bagay para sa kanya, dahil doon siya ay nakinig ng mabuti sa pahayag ni Xiao Heilong, at pinag-isipan na ito ay kung paano gumagana. Sinabi naman ni Zhang Yu na okay lang yan, at bibigyan niya siya ng mataas na ranggo na Beast Soul Crystals. Ngumiti naman si Lin Yuan at nagpasalamat sa kanya para doon, ngunit tinanong kung maaari niyang hilingin na ipagpalit ang mataas na ranggo na kristal para sa mababang ranggo. Galit naman niyang sinigawan si Lin Yuan at nagtatanong kung naririnig niya ang sinasabi niya, dahil alam niya na sabik na siyang dagdagan ng kapangyarihan ng Beast Soul niya, ngunit hindi niya ito mapakain ng maraming mga lubhang nakakapinsalang kristal. Pinasalamatan niya naman muli ang kanyang guro at sinabing tatanggapin niya ito. Umupo naman siya sa kanyang upuan habang may mataas na ranggo na Beast Soul Crystal, at sa gilid tumingin sa kanya si Wu Musuan na iniisip kung gaano kawalang kwenta ang talento ni Lin Yuan, at paano naging suportado si Professor Zhang Yu sa kanya. Sinabi muli ni Xiao Heilong sa tab ng mukha ni Lin Yuan na ang halaga ng isang dekalidad na Beast Crystal ay 10,000, habang ang isang mababang kalidad ay nagkakahalaga lamang ng $100, at maaari niyang ipagpalit ito sa mababang kalidad na Beast Soul Crystals, ngunit ang mga normal na tao ay hindi magdadala ng napakaraming mababang kristal ng kaluluwa. Tinanong niya naman kung ano ang dapat niyang gawin. Iminungkahi ni Xiao Heilong na pumunta siya sa Beast Soul Palace pagkatapos ng klase, at makipagpalitan doon. Nasabi naman ni Lin Yuan na magandang ideya iyon. Sa sandaling iyon ay may tumawag sa kanyang pangalan, at ito pala ay si Sumo. Lumapit ito sa kanya at nagtanong habang may ngiti sa labi. Nagtanong naman si Lin Yuan kung bakit siya nandoon. Nag-alok naman siyang sabay na silang umuwi, pagkatapos ng klase, dahil may kailangan siyang sabihin sa kanya na isang bagay. Sumagot naman si Lin Yuan ng sige. Sinabi naman ni Sumo sa kanya na ngayon lang niya narinig na mila sa punong guro na ang lalaking nang istorbo sa kanya ay umalis na sa paaralan at mabuti iyon. Sa sandaling iyon ay nagulat sina Li Feng, Wu Musuan at Zhang Li nang makita nilang nag-uusap si Sumo at Lin Yuan. Nagulat na tanong ni Li Feng kung hindi ba siya ang pinakamaganda sa campus na si Sumo, at nagtaka kung kilala nila ang isa't isa. Si Zhang Li ay labis ding nagulat at napabulalas kung bakit ang may-ari ng S-Rank 9-tailed Snow Fox Beast Soul ay sama-sama sa isang basura. Naging maganda naman ang kanilang pag-uusap ng dalawa, habang nagtaka si Wu Musuan kung bakit napakaswerte nitong si Lin Yuan na kahit siya ang may pinakamahinang Beast Soul. At siya ay labis na naiirita sa pagtatanong kung bakit ang lahat ay napakabait sa kanya, mula sa guro hanggang kay Sumo. Hindi nagtagal sa gabi pagkatapos ng klase, ay pinahinto ng grupong ito si Lin Yuan sa labasan ng silid-aralan, habang siya ay nagtanong ng nakangiti kung ano pa ang gusto nila mula sa kanya. Malakas na tinanong ni Wu Musuan kung anong klaseng love potion ang ibinigay niya sa guro, at kung ano ang ibig sabihin noon at bakit magkalapit sila ni Sumo. Noong nakaraan ay sinabi ng mayamang lalaki sa kanilang klase na pinalibutan niya si Sumo, at makipagtulungan sa kanya para gumawa ng isang pekeng kabayanihan at maging tagapagligtas ni Sumo. At bilang resulta noon ay aalis ang bully sa kanilang paaralan at mawawala. Nagtanong naman si Lin Yuan habang may pagbabantang tingin sa kanya kung siya ba. Ngunit agad niyang napagtanto na siya ang pumatay sa totoong Lin Yuan. Sumigaw naman si Wu Musuan na ang isang magandang babae na tulad ni Sumo ay nararapat sa isang talentadong tulad niya, at hindi para sa walang kwentang mahihina. Kaya bakit sila magkasama? Dagdag niya pa dapat na siyang lumayo kay Sumo, at tinanong kung naiintindihan niya ba iyon. Higit pa rito, sinabi sa kanya ni Wu Musuan na kung saan man sila lumitaw ay dapat siyang tumakas ng may hindi kapani-paniwalang bilis. Nag-isip naman si Lin Yuan na kung magsimula siya ng isang away sa paaralan ay parurusahan siya ng guro na si Zhang Yu, at dahil napakabait sa kanya nito ay ayaw niyang pahirapan siya. Pagkatapos ng mga pag-iisip ay nilapitan niya ang mukha ni Wu Musuan, at sinabing hindi niya kaya, at ayaw niyang gawin iyon. Galit naman na sumigaw si Wu Musuan na para sa isang mayabang na tulad niya,
ay gagawa siya ng isang pabor at idilat niya ang mga mata sa katotohanang siya ay basura lamang. Ngunit ayaw niyang isipin ni Sumo na siya ay nang-aapi sa mahihina. Iminungkahi ni Wumuzuan na sa mga susunod na araw, kung makapasa siya sa 7 araw na beast test, ay kakain siya ng isang bag ng lower grade crystals, at kapag natalo siya ay dapat siyang lumayas na sa kanilang paningin. Sumagot si Lin Yuan na ito ay isang seryosong taya at nagtanong kung sigurado ba siyang kakayanin niya ito. Sinabi ni Wumuzuan kung bakit siya matatakot na tumaya sa isang basurang tulad niya. Sumang-ayon naman si Lin Yuan sa kanya nang nakangiti at nakipagkamay sa kanya bilang pagsang-ayon. Pagkaraan ng ilang oras ay lumabas siya, upang makipagkita kay Sumo at sinabi nito sa kanya na huli na siya, sumagot siya na may nangyari lang. Habang nagtatanong siya kung bakit niya siya tinawag, nakangiting sinabi naman ni Sumo na wala lang. Mayroon siyang S-rank na 9-tailed snow fox beast soul, kaya binigyan siya ng paaralan ng 10 dekalidad na kristal at gusto niyang ibahagi ang kalahati sa kanya. Tinanong naman ni Lin Yuan kung ano ang eksaktong gusto niyang ibahagi, at sumagot siya ng mga kristal, ano pa daw ba? At nabalitaan niya na low-rank crystals lang ang natanggap niya dahil may E-rank beast soul siya. Ngunit noong pagkakataong tinulungan niya siya, nasabi niyang hindi siya mas mahina kaysa sa B-rank, at kung magsasanay at magsisikap siya, tiyak na lalakas siya, at paanong binigyan lang nila siya ng low-rank crystals. Nagpasalamat naman si Lin Yuan sa kanyang pag-aalala ngunit sinabi niyang hindi niya matatanggap ang kanyang mga kristal. Sumagot naman si Sumo na narinig niya na mahirap ang beast trial, at hindi madali kahit pa ang mga individual na B-rank ay maaring mabaygo. At sinabing hindi niya kailangan ang lahat ng mga ito, at dapat niyang i-absorb ang mga ito. Dahil malaki ang maitutulong nito sa kanya para sa pagsubok, tinanong naman ni Lin Yuan kung hindi siya natatakot na sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng kalahati ng mga kristal ay hindi siya makapasa sa mga pagsubok. Lumingon naman si Sumo sa kanya na may bahagyang ngiti, at sinabi sa kanya na huwag siyang maliitin, dahil mayroon siyang S-rank na 9-tailed snow fox beast soul, maipapasa niya ito kahit walang mga beast soul crystals. Nang narinig iyon ni Lin Yuan, nasabi na may dahilan siya, pero hindi niya masasabi, ngunit kung makapasa sila sa mga pagsubok ay tatanggapin niya ang kanyang alok. Tinanong niya ulit kung totoo ba iyon, sumagot naman si Lin Yuan na syempre totoo iyon. Ngunit kung siya ay bumagsak sa mga pagsubok ay hindi magiging sulit ang laro kaya kailangan niyang maghanda ng mabuti, sumagot naman si Sumo na sige, at sumang-ayon siya doon. Naisip naman ni Lin Yuan, habang nakatingin sa mga mata ni Sumo na sa araw ng pagsubok ay mabibigla siya sa kanyang lakas, sinabi naman ni Xiao Heilong sa kanya na labis na nagmamalasakit si Sumo sa kanya, habang nagpaalam sila sa isa't isa at naghiwalay na ng daan, sinagot naman ni Lin Yuan si Xiao Heilong na nagsasalita na naman siya ng walang kaparekan, at sinabing dalhin na siya sa Beast Soul Palace. Mapang-asar naman na sinabi ni Xiao Heilong na ang bilis magbago ng mukha ni Lin Yuan dahil kay Sumo. Sa Beast Soul Palace, sila ay pumasok at si Xiao Heilong ay sinabi na ang palace ay inilaan lamang para sa Beast Soul Masters dito, at ito rin ang magiging lokasyon ng pagsusulit ng paparating na Beast Soul. Niyaya naman ni Lin Yuan si Xiao Heilong at sinabing kailangan muna niyang ipapalit ang mga kristal. Nilapitan niya naman ang manager at hiniling na ipagpalit ito, para sa mababang ranggo na Beast Soul Crystals, tumingin naman sa kanya ang lalaki. At naisip na nababaliw na si Lin Yuan dahil sa ipagpapalit niya ang isang dekalidad na kristal para sa mga basurang kristal. Hindi nagtagal ay inilapag niya ang bag ng mga kristal sa mesa, at sinabing 100 low-quality crystals, at ang commission fee ay $500, sambit niya na sige. Sinabi naman ni Xiao Heilong sa kanya na ang lalaking iyon ay inaakalang si Lin Yuan ay nababaliw na. Sumagot naman si Lin Yuan habang inilalagay ang bag sa kanyang balikat. Na mayroong pagitan ang henyo at baliw, habang ang lalaki naman ay gulat na gulat pa rin habang nagmamasid sa kanya. Sa isang abandonadong bodega sa labas ng lungsod, isang malaking halimaw ang tumayo at umungal ng malakas, iniulat ng system window ang Beast Soul Giant Black Lizard. Status Growth Phase, Talent Evaluation B Rank, Level 7 Star War Beast. Height 3.1 na metro. Weight 540 kilos. Attack Method Bite, Claw. Attack Daylight Ability. Lumitaw ang mga mahiwagang spark sa paligid ng katawan ng itim na butiki at lumitaw ang isang maliliit na purple na kristal sa paa nito. Nagulat si Xiao Heilong dito at sumigaw na matagumpay nitong na-absorb ang nuclear radiation,
at nakatanggap ng 1,000 enhancement points. Sinabi ni Lin Yuan na muling nagkatawang tao bilang isang butiki na ang isang manok ay nagbigay lamang ng 5 puntos, at sa pamamagitan ng pagsipsip ng isang mababang kalidad na mga kristal ng kaluluwa ay nakatanggap siya ng 1,000, at ang 100 na kristal na ito ay katumbas ng 100,000 mga puntos, at ang pagpapahusay sa bawat antas ay nahahati sa 9-star, at ang kasalukuyang antas niya ay isang 7-star War Beast. At may mga ranggo ito tulad ng Royal Rank, Lord Rank, Beast King Rank, Beast General Rank, at War Beast Rank. Matapos masipsip ang lahat ng mga kristal, sa kanyang opinyon ay hindi na siya mahihirapan sa pagsubok. Makalipas ang 1 linggo sa Beast Soul Palace, maraming tao ang nakikipag-usap at tinatalakay ang mga bagay-bagay. Sinabi ng isang lalaki na labis siyang kinakabahan, kaya naabsorb niya ang lahat ng mga Soul Beast Crystal na ibinigay ng paaralan, at mayroon lamang siyang isang 4-star Battle Beast at hindi siya sigurado kung makakapasa siya sa pagsusulit. Sinabi sa kanya ng isa pang lalaki na nakakatakot na mayroon na siyang 4-star Beast na hindi bababa sa isang B-rank, habang ang kanya ay D-rank na halos hindi umabot sa 2-star, at sa taon na ito ay may 2 S-rank na individual sa kanilang paaralan. Ang Skeleton King Reptile na si Wumuzuan, at ang 9-tailed Snow Fox na si Sumo, at hindi niya alam kung ano ang level nila. Natakot ang isa pang lalaki na baka sila lang ang makapasok sa Yanjing Beast University o sa City Beast University. Bigla namang sumigaw si Wumuzuan, habang lumalapit kay Lin Yuan na nagsasabing ang Soul Crystal na ibinigay ng kanilang guro na si Zhang Yu ay nakatulong siguro sa kanyang kalunos-lunos na butiki na sumulong sa first level ng Martial Beast. Hindi pinansin ni Lin Yuan ang kanyang mga pinagsasabi, at nagpatuloy na lumakad papunta sa kanya. Bigla namang lumingon si Lin Yuan at nagpas siyang tanungin siya kung handa na ba siya para dito. Nag-cross-arm naman si Wumuzuan at nagpatuloy sa pagsasalita na ang kanyang Beast Soul ay umabot na sa antas ng isang 8-star Pick War Beast Combat Ability, at nagyabang na madali lang para sa kanya ang makapasa sa pagsubok. Sumagot naman si Lin Yuan na hindi niya tinatanong, at inasar siya kung handa na ba siyang kumain ng isang bag ng mababang kalidad ng mga kristal, habang ang mga tao sa paligid ay labis na nagulat sa sinabi ni Lin Yuan at nagsimulang magbulungan sa isa't isa, na si Wumuzuan ay nagtataglay ng 8-star Battle Beast. Dahil sa mga sinabi ni Lin Yuan ay tinitingnan ng grupo ni Wumuzuan ang ating bida habang naiinis sa kanyang pag-uugali. Ngunit biglang bumaling si Profesor Zhang Yu sa mga estudyante at inihayag na malapit nang magsimula ang pagsusulit. Hiniling niya sa kanila na isa-isang dalhin ang kanilang pagkakakilanlan at tiket sa pagpasok sa palas. Maraming estudyante naman ang natakot sa mga nalalapit na pangyayari. Habang itinuro ni Wumuzuan ang kanyang kamao kay Lin Yuan at sinigawan siya na maghintay hanggang matapos ang pagsusulit, dahil hahanapin niya siya, habang si Lin Yuan ay walang emosyong tumugon at sinabing sige. Sa Beast Soul Palace sa ikatlong palapag na lugar ng pagsusulit. Ang lalaki sa gitna ng lugar ng pagsusulit, ay nagsabing numero ng pagsusulit 95821. At sinabihan na maghanda para sa pagsusulit, habang sumagot siya na nandito siya. Tinanong siya ng examiner at maingat na sinusuri ang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Kung nagising niya ang isang E-rank Beast Soul, sumagot naman siya ng oo. Dahil sa narinig ay inisip ng lalaki na nakakalungkot na malaman na hindi siya makakapasa sa pagsusulit na ito, kaya sinabihan niya ang ating bida na good luck. Habang tinapik niya ito sa kanyang balikat, nagpasalamat si Lin Yuan sa Professor Park kanyang suporta. Pagkatapos ay umupo siya sa system chair at isinuot ang helmet at ipinaalam sa kanya ng system na magsisimula na ang combat simulation sa ilang sandali, at nagsimula na ang countdown mula sa 5 hanggang 1 at ilang sandali pa ang kanyang mata ay nagniningning sa matinding liwanag. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang barren desert at natanto na tila walang tera na nakalamangan na maaari niyang samantalahin. May narinig naman siyang isang malakas na ingay, na nagudyok sa kanya para mapatingin sa paligid. At sa di kalayuan ay napansin niya ang isang papalapit kaya siya ay nag-ingat. Ito ay isang desert wolf, isang 3-star war beast. At ito ang kanyang unang makakalaban sa unang yugto ng pagsubok. Hindi nagtagal ang desert wolf ay nagsimulang umungol ng malakas at ibinuka ang bibig nito ng malawak. Iniwasan naman ni Lin Yuan ang biglaang pag-atake ng halimaw, at nagtaka siya kung talaga bang mahina ang desert wolf na ito. Tinanong naman ni Xiao Heilong si Lin Yuan kung hindi niya ba gagamitin ang Beast Soul.
Sinagot niya naman ito habang pinagmamasdan ng halimaw na hindi na muna kailangan. Dagdag niya pa magpapainit siya ng mabuti sa kanyang mga kalamnan. At biglang may ilang halimaw ang nasa likod niya, habang ang professor ay nagulat nang mapanood ang nangyayari at nagtataka na nakapasa siya sa unang stage. Bigla namang nagsimulang salakayin ni Lin Yuan ang mga bagong halimaw gamit ang sariling mga kamay na pumipihit sa leeg ng mga nilalang na ito. Sumigaw naman ang professor sa nakikitang mga ginagawa ni Lin Yuan at sinabing tignan niya ito. Nagulat naman ang lalaki sa kanya dahil sa reaksyon nito at nagtanong kung ano ang nangyayari, habang ang professor ay nagtataka pa rin sa mga nangyayari, dahil si Lin Yuan ay pumatay ng isang 3-star desert wolf nang hindi gumagamit ng kapangyarihan ng Beast Soul. At hindi pa nga siya nakikipag-isa sa Beast Soul, at hindi sila makapaniwala sa talento ng ating bida. Inatake niya naman ang huling halimaw at nagsimulang sumirit ang dugo ng nilalang na ito, at nagpasya siyang gumawa ng isang atakeng tatapos sa halimaw. Nagsimulang sumigaw ang mga propesor, at nagtanong kung paano niya nagawa iyon, at nasabi nilang isa siyang halimaw. Sa pagtalo nito sa 3-star Desert Wolf, nang hindi nakikipag-isa sa isang Beast Soul. Nasabi nila na hindi pa nangyayari ang ganitong klaseng pangyayari. Napahawak ang propesor sa ulo at sinigawan ng isa pang lalaki, na sa tingin niya ay nandaraya si Lin Yuan, dahil ang layunin ng pagsusulit na ito ay para subukan ang lakas ng Beast Soul pero hindi man lang siya gumamit ng Beast Soul. Samantala ang isa pang propesor ay nagsabi na may seryosong ekspresyon na ito ay talagang labag sa mga patakaran, ngunit hindi ito pandaraya, at makikita nila kung siya ay makapasa sa ikatlong stage, at kung hindi ay hindi siya makakapasa sa pagsusulit na ito. Sumagot ang propesor na totoo ang unang dalawang antas ay idinisenyo para sa mga kandidato na umangkop sa bilis ng tunay na labanan. Ang pangatlo ay ang magiging susi nila dahil halos imposibleng makapasa sa ikatlong antas nang hindi gumagamit ng kapangyarihan ng Beast Soul, kahit na mayroon siyang lakas na ipinapakita niya ngayon, at nakakalungkot na ang kanyang Beast Soul Talent Assessment ay E-rank lamang. Ngunit kung ang kanyang Beast Soul ay mas malakas, ang kanyang hinaharap ay magiging promising. Sinabi naman ni Xiao Heilong sa kanya na Iris Herbo ang kanyang lakas, dahil nagsisimula pa lang ang tunay na pagsubok, at bigla lumitaw ang mga isang napakalaking halimaw na may matingkad na pulang mata sa kanyang harapan at tumingin sa kanya na tila nagbabantay. Sinabi ni Xiao Heilong na ito ang 6-star na hari ng Desert Wolf. Napanganga naman ang bibig ni Lin Yuan sa gulat habang tumutulo ang malamig na pawi sa kanyang mukha. Nagsalita siya ng may seryosong ekspresyon na ang pagkatalo. Sa isang halimaw sa antas na ito ay nangangailangan ng mataas na antas ng talento ng Beast Soul, hindi nakakagulat na sinasabi nila na ang mga kandidato lamang na may ranggo na A-rank sa itaas ng mga Beast Soul ang makakapasa sa pagsusulit sa unang taon ng pagsasanay, at oras na daw para ipakita ang kanyang tunay na lakas. Nagsalita naman siya ng malakas at sinabing Beast Fuse, habang si Xiao Heilong ay sinabing sa wakas ay gagawin niya na. Sa sandaling iyon ang kanyang buong katawan ay lumiwanag sa asul at ipinakita sa kanya ng window ng system ang lahat ng mga katangian ng napakalaking itim na butiki na kanyang binago pagkatapos ng ilang sandali, habang si Xiao Heilong ay sumigaw sa tuwa na naabot na niya ang mas mataas na antas, at ito ay isang bagong simula. Habang siya ibinuko niya naman ang kanyang malaking bibig at umungal ng malakas sa halimaw, nag-isip naman ang isa sa mga propesor na nanunood sa nangyayari at nagtataka. Naisip niya na kahit na siya ay mayroong pinakamahinang Beast Soul na butiki, magiging isa ba itong Tyrannosaurus? Sumigaw naman ang propesor at tinanong kung nagkamali ba siya sa inspection at tinanong kung E-rank ba talaga siya. Sumigaw naman ang isa pang propesor na nagpapakita ng mga dokumento ni Lin Yuan, at sinabing hindi siya bulag kung hindi siya naniniwala ay siya mismo ang tumingin. Ang registration card ay nagpapakita ng eksaktong E-rank kaya tinanong muli ng propesor na sumisigaw sa pagkalito at kung ano ang nangyayari sa isang higanteng hayop na tulad nito ay dapat na hindi bababa sa general rank at ito ay hindi kapanipaniwala. Dahil sa ilang araw pa lang ang lumipas mula nang magising niya ang Beast Soul, ay mayroon na agad siyang general rank Beast Soul, at ibig sabihin ay hindi mababa ang kanyang talento sa S-rank. Sa katunayan ito ay SS rank, o hindi kaya ay SSS rank. Ang napakalaking butiki ay nakatayo sa harap ng maliit na hari ng Desert Wolf. At ang halimaw ay naglabas ng mga ngipin at tumalon ng mataas at umuungol ng malakas, habang ang katawan ng butiki ay patuloy na nagniningning sa mahiwagang liwanag. Ibinagsak ni Lin Yuan ang kanyang paa at walang kahirap-hirap na tinapos ang kanyang kalaban.
Dahil doon ang mga guro ay muling hindi makapaniwala at nagulat at napabulalas na pinatay niya ang 6-star war beast sa isang segundo. Ang isa sa kanila ay nagutos sa isa na manatili doon, at ipagpatuloy ang pagre-record ng mga detalye, habang siya ay iuulat niya ang sitwasyon sa punong tagasuri. Hinimok siya ng isang propesor na magmadali, ang propesor ay tumakbo upang iulat kung ano ang nangyayari. Siya ay ngumiti at naisip na sa wakas ay isang pambihirang talentado ang lumitaw sa kanilang lungsod. Balik naman kay Lin Yuan matapos niyang mapatay ang isa, maraming mga lobo ang nagsimulang lumapit kay Lin Yuan, at nagtaka siya na mga lobo na naman ang lumitaw sa harap niya, at nasabi niyang medyo nakakadismaya ang pagsusulit na ito para sa kanya.